ayan yung buhay nila, and they will perish. No? For lack of restraint. No? So napakahalaga na tayo matanggap natin itong vision sa ating puso at maipamuhay natin. No? Napakahalaga na itong vision na ito na ibinigay ng Panginoong Hesus maging totoo sa bawat isa sa atin. Hindi ba yung sumasali ka lang? Conquist daw, sabi sa leader, conquist daw, sabi ni Pastor, sali. Ano ba makikita natin siya? Yung nagpapakain, nakikikain tayo, masaya naman, sama-sama tayo. Hindi ganun. Kailangan matanggap natin yung vision at maging bahagi tayo ng vision na yun. No? At maintindihan natin na itong vision ay galing sa Panginoon. Although meron mga human visions, no, yung ibang tao, vision nila makapagtayo ng isang kumpanya na lalaki, lalawak, no, parang kasing laki ng San Miguel Corporation, kasing laki ng Apple, no, hindi lang ng puno ng mansanas, no? Hindi talaga billions of pesos. Yung iba naman, ang vision nila ay maging mayor, maging congressman, no? Maging senador, no? Pwede naman, no? Para daw makatulong sa bayan. No? Yung iba, magtanim ng puno, yung isang nakita ko ang vision niya, kasi yung lugar nila ay bundok-bundok. Yung asawa niya nagkasakit, kailangan dalhin sa ospital, banging-banging bundok-bundok, hindi umabot ng ospital yung asawa niya. Kaya ang ginawa niyang vision niya, tinabas niya ng tinabas yung bundok para magkaroon ng daanan na imbis na tatawirin mo ng ilang araw yung mga bundok na yun, tatawirin mo na lang ng ilang oras, ilang minuto. So, tinapyas-tapyas niya lang yung mga bundok. Ilang taon niya ginawa, mga 20 years, 20 plus years na ginawa yun. Kaya, hindi siya tumigil, no? Siya lang mag-isa. Ginawa niya yun. Doon niya ito ibinuusong kanyang buhay. Di ba ang ganda naman? Maraming maliligtas physically doon, hindi na mamamatay sa sakit, magdadala na sa ospital yung mga tao, yung mga pagkain, madali na maipasok sa kanilang lugar. Pero yung vision ng Panginoon, higit sa physical, higit sa katawan, kundi yung vision ng Panginoon hanggang langit. Pero pati yung dito sa panlupa ay gusto tayong magpalain ng Panginoon. Okay? Now, napapansin natin na ang Lord, sinishare niya yung vision, no? At kapag sinishare niya yung vision, nangyayari yung pag-share ng vision sa panahon na nandun yung tao sa presensya ng Diyos. In the presence of the Lord. Hindi yung tao na sinare lang doon sa isang tao, kundi yung presence ni Lord, si Lord mismo ang nagsasalita doon sa puso ng tao. No? At pinapaunawa ni Lord mismo doon sa tao. Yung vision na yun na gusto niya maging bahagi yung bawat isa sa atin. So, napakahalaga, no, na tayo ay lumapit sa Panginoon in prayer para matanggap natin itong vision na ito at tayo ay makapanatili dito sa vision na ito. Kasi mahirap ito eh. Hindi basta-basta itong vision. Kung sa unang tingin, you will be my witnesses, di ba? Parang ang dali lang, witness lang.
absent lang sa trabaho para mag-witness. Kukwento ka lang. Sa isang banda, madali talaga. Pero sa isang banda, ito ay labanang espiritual. Ito ay talagang yung napaka-brutal na na labanan. At pag hindi ka naging maingat, mapapahamak ka. So, what does prayer do to us with respect dito sa ating vision? Sa vision na ito na galing sa Diyos. Na una, it clarifies the vision. Sa Daniel 9 verse 12,